Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Tatalakayin po natin ang tanong ng isa sa ating mga viewers kung ano ba ang dahilan bakit ang bilis dumami ng kulangot. Ngunit sa isang ilong niya lang daw po ito dumadami. Ano po ba ang kulangot? Maganda pong tanong yan. Medyo nakakatuwa pero may scientific na paliwanag talaga. Ano po ba ang kulangot? Ang kulangot o nasal mucus na natuyo ay galing sa sipon o uhog na natural na ginagawa ng loob ng ating ilong. Ang mucus ay ginagawa ng mga mucus glands sa loob ng ilong para sa ilang mahahalagang tungkulin. Ano po ba ang mga ito? Ang mga tungkulin ng mucus o uhog o kulangot, ito ay pang-proteksyon. Sinasala po nito ang alikabok, dumi, mikrobyo, at iba pang particle para hindi makapasok sa ating baga o sa ating lungs. Pangalawa, it acts as a moisture. Pinapanatili niya itong basa at hindi tuyo ang loob ng ating ilong. Pangatlo, immune defense. Mayroon po itong enzymes at antibodies sa mucus na tumutulong laban po sa bacteria at virus. Kapag natuyo po ang mucus dahil sa hangin, alikabok o mainit na paligid, nagiging kulangot po ito. Bakit sa isang butas lang madalas marami? Yan ang kanyang katanungan. Ito po ang ilang posibleng dahilan nito. Una, baka mas bara o mas makitid ang isang butas ng ilong mo. Kung medyo may deviated symptoms, yung cartilage sa yung bang deviated septum, yung cartilage sa ilong, ito, gitna ng ilong, ay medyo tabingi, mas mahirap ang airflow sa isang side. Kaya mas natutuyo at naiipon ang mucus doon. Pangalawa, siguro may allergy ka o mild infection sa isang side. Kapag meron kang rhinitis o allergy, minsan isang butas lang ang mas naaapektuhan kaya mas maraming mucus doon. Pangatlo, position po habang natutulog. Kung madalas kang humihiga sa isang side lang, mas dumadaloy doon ang mucus at mas natutuyo. Pang-apat, dry air o alikabok. Kapag tuyo ang hangin o maalikabok ang paligid, mas mabilis matuyo ang mucus kaya mas marami kang kulangot, minsan sa isang side lang. Kaya ano pong ating gawin para maiwasan po natin ito? Una, uminom po ng maraming tubig. Iwasan natin ang sobrang tuyo o maalikabok na lugar. Panatilihin din po nating malinis ang ating kapaligiran, ang ating kabahayan. Pwede rin po natin gumamit ng saline spray o tubig alat para mapanatiling moist ang loob ng ating ilong. Huwag po nating dudukutin ito ng madalas, baka magdulot po ng iritasyon o sugat. Kung mapapansin mo na palaging barado o may kakaibang amoy o dugo sa isang butas, maganda rin pong magpatingin sa ENT. Yun po yung ear, nose, throat doctor. Kasi baka may polyps, may allergy ka o mayroong structural issue sa iyong lugar. Gusto mo bang ipaliwanag ko rin paano mismo nabubuo ang kulangot sa level ng science? Mucus plus airflow plus evaporation? Atin po iyang tatalakayin sa susunod na araw. Mas maganda po kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po at i-share po natin ito. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok, Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po at maraming salamat po sa suporta.